Noong nakaraang araw ay idalakan natin yung tungkol sa mailing kwento o yung mga prosa, yung mga pabulang. Ngayon, magpipili ng halimbawa na natalakan natin ng mga mailing kwento. Itaas ang kamay dahil ako ay makakala ng mga tungkol. Okay, so, mabigay na ng mga halimbawa. Magaling niya siya na ng bansa. Magaling ano pa? Sa kasa? Alamat na kakaan. Magaling. Bigyan natin siya na ng bansa. Ano pa? Sino lang ako magbibigay? Si Pepe at ang mundo. Magaling. Bigyan natin siya na ng bansa. Ano pa? Ano pa ba? Yes, please. Magaling. Bigyan na ng bansa. Magaling. Natatandaan niyo ang ating mga tinalakay na unang nakaraan nating pagkikita. Ngayon, mayroon ako dito hinihan ng larawan. At ibibigay niyo kung ano ang nawalang salita. Sino ang makapagbibigay na nawalang salita? Ang isang nakakulawa ay sana magaling. So, ang nawalang salita ay? Wala. Wala. Ngayon, may isanda ako dito, mga salita. Basahin niyo na sabay-sabay. Ika lang. Ang pamagandang ito ay Unang Manila. Sabay-sabay. O mapakal ko, minalangin. Nilalakaw at ikwet. Kung saan ako'y siyamba, sa utot mo'y ako'y tumba. Mata ako'y marikit, muta ako'y dikit-dikit. Ito mo matangos, sipon mo'y maagos. Ngipit mo'y pantay-pantay, hininga mo'y ako'y patay. Paano na ang buhay ko kung ako'y ako'y namamatay? Ito ay halimbawa ng isang tula. Okay, so alam niyo ba ang tatanay natin ngayong araw? Opo, ito ay isang tula. Ang layunin natin ngayong araw ay nabibigyan ng kahulugan ng tula. Natutukoy ang mga elemento ng tula at nabibigyan ng mahalaga ang bawat pagsulat at maunawaan ang tula. So ano nga ba ang tula? Sino ang gusto kumasa? Bilibili na naman. Ang tula ay ng nagbitaw sining o palitikan at ito ay binubuo ng taludod. Ito ay isang anyo ng palitikan na nagpapakagaw ng damdamin ng isang tao. Binubuo ito ng mga salitang mahinat na pinili upang ipakita ang isang kaisipan. Ito ay binubuo mga saknong at ang mga saknong ay binubuo
Ito ay sadyang paglayo sa paggamit ng mga pangkaraniwang salita upang maging kaakit-akit at mga pagpapagaya. So, karamihan ay ibang mga kaya upang ang ating mga tula ay magandang pagkaganap. Yung may mga speedfulismo itong tinatago. So, ito ay salita sa tula na may kahulugan sa mapamuling isipan at mambabasa. So, may binibigay ako sa inyong mga kopya ng tula ni Dr. Jose Rizal na pamagat ay ano yung mga aking na karata ng Jose Rizal. Okay, so basahin natin ito ng sabay-sabay. Magaling, bigyan natin siya ng 3 bansa. Ngayon, may ilang sakmong. Hindi pa po. Magaling, bigyan natin siya ng 3 bansa. Ngayon, may ilang talutod ang tula. Bigyan ilang bansa. 24. Magaling, bigyan siya ng 3 bansa. Ngayon, ano-ano ang mga talutay na ginamit ni Dr. Jose Rizal? Katulad ng magaling, bigyan siya ng mga kita. Ano ba? Ano ba yung ginamit na tayo-tayo? Bibigyan ka ng higit pa sa balat sa isla. Magaling. Ano ba? Meron pa? So, ngayon, ano ang naisip-iwan ni Dr. Jose Rizal sa kanyang tula? May simbolo ang tula. Ibigay pagmamahal sa sarili. Magaling pagmamahal sa sarili. May kaan pa. Gaya pa sa relasyon. Magaling yan pa. Ibigay pag-tulungan at pagkakaisa. Magaling. So, ano pa? Meron pa. Ang mabata ng pag-asa ng tao. Magaling. So, ngayon, naiintindihan nyo na ang mga elemento ng tula, mga ng tula. Ngayon, may papagawa ako sa inyo. Hindi kayo na kapares. So, ito na lang, ano po kayong dalawa at kayo din dalawa. So, sa loob ng isang pangkat, hindi lang ang isang tula. So, isulat ninyo. Una, ang pagkikitigan ay ang alaala ng pag-ibig ni Jose Corazon de Jesus. Pangalawa, sa pagkikitigan ay ang bayad ko ni Jose Corazon de Jesus. Pangatlo, pag-ibig sa Kristo ang luma ni Andres Bonifacio. Pang-apat ay maaari kayong gumawa ng sarili ng tula. Pagkatapos ay pagkakapili o gumawa ng sarili ng tula, maaari kayong gumawa ng saysay na nagkakakaya ng sakin ng tula ng ginawa o nakapili. Poster making na naglalarawan ng tema ng tula. Pangatlo ay simulan na may kaparehong tema o inspirasyon naman sa tulang binibigay ko. Maaari kayong maganda ng mga
dramatikong paglalakad sa buwan na sa kanyang tema ng buwan. So, ngayon ay maaari na kayo magsimula at siguro na yung buwan para sa kung titignan nyo, ang mensahe nito ay ang pag-ibig sa pinagurang lupa. Si Andres Bonifacio ay isang makabayan mula na dalayong gisingin ang damdaming makabayan ng mga Pilipino. Binibigyan din ng mula ng malamig na pagmamahal sa bayan na iniharap tulad sa pagmamahal ng isang ina. Kaya nyo ninyong makakita, para kay Andres Bonifacio, ang tunay na pag-ibig sa bayan ay nangangailangan ng sakripisyo, pagkilos at hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Isa sa mga kaunahing mensahe din ng tulay ang pagkakahandaan ng iaalay ang buhay para sa kalayaan at karapatan ng bansa. Dinikaya ni Andres Bonifacio ang bawat Pilipino na magtulungan at magkapisa upang maabot ang hinihiling kalayaan. Ang tula ay para rin sa huwag kalimutan ang ating kasaysayan at responsibilidad na paunlarin ang ating sariling bansa. Kung pipigil natin makukuha ng lahat, ang tula ni Andres Bonifacio ay nagsimula sa hamon ng bawat Pilipino sa ipakita ang tunay na pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pagkilos at pagsakripisyo upang ang diwa ng kalayaan at pagmamahal sa tinubuang lupa ay manatiling buhay. Yan lang po at maraming salamat. Ngayon, ang ganda ng ginawa ng Campus Community. Napakamalikhain ang unang grupo. Ngayon, ano kaya ang ginawa ng pangalawang grupo? Manatili ko kayong pamilya. Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ay gumawa ng aming sariling tula na pinamaganda Pila Amin ang pag-ibig na sa akin ay mahal. Sa silay ang ayat, puno na lasing at saya, ngunit sa huli naglaro, iniwang walang laman, sa puso umuhaw sa pag-ibig na wagas at tunay. Mga alalay tulad ng mga tao ng kagaga, sa bawat hakbang, sa bawat sulok ng ating nakaraan, isang pangarap na tila ay isang himig na naglaho. Sa anos ng panahon, ako'y iniwang at iisa. Pangako mong bilang tuwing sa gabing madilim, ngayon ay wala na. Tila ba'y naglaho sa ibig. Mga pangarap natin, ngayon mga buo na lamang. Sa ilalim ng buwan, ako'y nag-iisa at nangangarap.
handang muling magmahal. Magaling, bigyan natin sila ng limang bagsa. Napakamitin na naman. Napakamalikhain ang ginawa niyo sa mga God. Kita ko sa inyo na mayawan sa'yo. Iba't ibang potensyal sa iba't ibang halaman. Sila ay gumawa ng sarili nilang sila. Maaari sila ay makapublish pa ng iba't ibang lugar sa hinaharap. Kaya naman ay gumawa kayo ng poster at nakuha ng nila na. Isa ay maaari kayong gumawa niya sa hinaharap. Magaling ngayon, inibigyan mo talaga ang lugar. At iba't ibang simbolismo ang elemento ng at tulad at iba't ibang mga kaibigan. Ngayon, kumuha na malinis na papel at magbibigay ako ng masugit. At tayo makakapas ako sa sulit. Handa na ba ang lahat sa pasusulit? Hindi pa, binibigyan ka na kanaw. Handa na, mali. Una nila. Ano ang tawag sa sini ng paglikha ng tula? A. Pagsulat. B. Patula. C. Pag-awit. D. Pagrakha. Ikalawang bilang. Ang tula ay isang lalo ng panitikan ang kadalasan ng papahayag ng mga panandami at karanasan. Ano sa ina ang tumuwi sa sino nito? A. Pamana. B. Pagula. C. Panitikan. D. Paralulan. Pangatlo, saan naliliwag niya na nakala ang mga tula? A. Pahayagan. B. Radyo. C. Television. D. Cellphone. Pang-apat, ano ang tawag sa pagsusuri at pagsasalang ng pagtutulad ng tula? A. Pag-unawa. B. Pagsusuri. C. Pag-aaral. D. Interpretation. 5. Ang tula ay binubuo na iba't ibang elemento tulad ng sumpa, kupang, mga taytay. Ano ang salita ang pumupuo isang pagsasalang ng isang tao o lugar? A. Laman. B. Surma. C. Sumpa. D. Taytay. Ngayon, lalakot tayo sa elemento ng tula. Pang-anim. Ano ang tawag sa pagpapatik o pagpapalagay ng tono sa bawat alupukoy sa tula? A. Sumpa. B. Surma. C. Alulunod. D. Talinhakan. Pang-pito. Ang tugma ay bumubuo sa pagkakaroon ng pagkakare-kare ng tulong sa huling paningin, sa huling salita sa dalawang pagkakulong ng ilog. At ang letra ng alfabeto, ang kanilang nilagay sa pagkuling A. B. B. C. C. D. D. Pangwalo. Ano ang tawag sa pagkakaroon ng kare-karehong puno sa huling paningin, sa huling salita? A. Sukat. B. Luma. C. Alugod. D. Talinhakan. B. Sa pagsasanay ng tuma, ang mga salita ng tuma ay maaari magkakareho ng tono ng isang paningin. Ano ang tawag sa unang tuma kung ang tulog ng mga huling paningin ay magkakareho ng hindi magkakareho? A. Perfect. D. Imperfect. O. D. Na. C. Continuous. Direct. Ano ang tawag sa pagkakaroon ng karehong tulong o puno ng gitnang kanti sa gitnang dalawang kalugtong ng salita? A. Sukat. B.
Lola, C. personification, at D. wala sa lahat. Panghuli. Ang tayo din ang gumagamit ng pagkakahayag ng damdamin na hindi digital ay maaaring nabibigay ko kayo sa bagay o hindi buhay na bagay. Anong pwede? A. Simili, pinagwala, C. personification, at D. lahat ng ito. Tapos na ba lahat? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ngayon, sa pagbawas ko, ay itaas ang kanang kamay kung sino ang sasagot. Ang letra at ang sasagot ng sagot. Naiintindihan ba? Ang letra at ang pagbawas ko? Unang bilang ang sagot. Hindi ba natin? Pangalawa, bibigyan naman ako si paninigal. Pangatlo, bibigyan naman ako makayagan. Pangapat, bibigyan naman sa D. interpretation. lima, hindi paninigal. Panganim, ito, bibigyan naman sa A. Tama ba? Hindi ba? Sino ang pagbawas ko? Binibining D. Tama. Kasunod. A. Ano sila na tayo? A. Wala pa lang. Go. Sino ang sasagot? Binibining na tao? Ngayon, ilagay ang nakuha ang punto sa kanang bahagi ng inyong papel. At ipasa ito sa unahan. Ang galing! Magaling! Isa pa na rin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ngayon, sa pagbawas ko, ay itaas ang kanang kamay kung sino ang sasagot. Ang letra at ang sasagot ng sagot. Naiintindihan ba? Ang letra at ang pagbawas ko? Unang bilang ang sagot. Hindi ba natin? Pangalawa, bibigyan naman ako si paninigal. Pangatlo, bibigyan naman ako makayagan. Pangapat, bibigyan naman sa D. interpretation. lima, hindi paninigal. Panganim, ito, bibigyan naman sa A. Tama ba? Hindi ba? Sino ang pagbawas ko? D. Tama. Kasunod. A. Ano sila na tayo? A. Wala pa lang. Go. Sino ang sasagot?
Personification. Magaling. Personification. Ano sa labi? Personification. Ngayon, ilagay ang nakuhang punto sa kanang bahagi ng inyong papel. At ipasa ito sa unahan. Magaling at napakataas na kuha ng punto sa pagsusulit ngayon. So ito ay nangangahulugan na iintindihan nyo ang ating pagsangin araw. So tatawagin ko ang mga puntos. Si Binibining na kasa ay nakakuha na ng dapat. Tingnan siya ng bagsak. Si Binibining barangay nakakuha rin na ng apat. Si Binibining Nanalo ay nakakuha ng 15. Si Binibining Kanyela ay nakakuha rin ng 15. Dahil sa inyong nagkakaroon niyo kung mas makasa kayo sa inyong mga iba't-ibang kakayahan, ay hinihintuman ang papel at sulat. Pumili naman kayo ng isang kamagat ng lugar na gagamitin sa gawain. Basahin ang napiling mga at unawain ang mabuti ang mga mensahe ng mga nalilay nito. Una ay ang manggagawa ni Corazon at Tito ni Jesus. Ikalawa ang mga kamay ng Akina ni Amado P. Hernandez. Pangatlo ay ang Nikuita Katasa ni Inigo Dili Delgado. Lima ay ang pag-ibig ni Jose Torredo at panghuli ay maaaring yung gumawa ng sarili ng lugar. Pagkatapos ng pinili ng pamagat ng lugar, ay maaaring gawin ito na making slogan at sumulat ng sariling tulad na nakaalit sa isa tulad ng libig. Maaaring gawa ng malinhaling kanta at tulad ng ilig at maaaring rin gumawa ng mga dramatikong presentasyon ng natulad ng TV at i-represent na ito sa susunod natin makikita. Gawin ito kahit sa paggawa. At naiintindihan ba ito ng pangalalin? Oo! May mga tanong ba? Wala ako! Mahina tumayo ang lahat sa ating panalangin. Hindi.